Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carillo. Ngayon po ay tatalakayin po natin ang ika-6 na salitang binigkas ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. At ito po ay makikita po natin in John 19:30. At ito po ang sabi. So when Jesus had received the sour wine, he said, "It is finished. It is finished." And bowing his head, he gave up his spirit. So ito po ang ika-6 na binigkas ng Panginoong salita, "It is finished." Alam niyo, ang salita pong "it is finished" ay hindi po salita na bunga po ng kabiguan, pagkatalo. Hindi po ito ang salitang binigkas ng Panginoon na tumanggap po ng pagkatalo dahil sa kanya pong kamatayan sa krus ng Kalbaryo. It is not so. Ito pong salita ng Panginoong Hesus na "it is finished." Ito po ay heaven heralding victorious proclamation ng tagumpay na kanyang inaccomplish sa krus ng Kalbaryo. Sapagkat ito pong salitang "it is finished" ay mula po sa Greek word na tetelestai, T-E-T-E-L-E-S-T-A-I, tetelestai, which means paid in full. At ito pong salitang ito, kadalasan ay ginagamit po as a term pagdating po sa accounting. Nang ibig pong sabihin na yung atin pong mga utang ay nabayaran na po ng lubos. Ito po ay statement na ayaw ni Satan marinig. Pero hinihintay po ng kalangitan na usali ng Panginoong Hesus. At ito po yung statement na nagbago ng takbo ng sangkatauhan. Ito pong statement na ito ay nagbigay ng karangalan sa Father God, kahiyan kay Satan, at kalungkutan sa impyerno habang panahon. Sapagkat ito pong statement na ito ay nagpapaabot ng kaganapan o pagtatapos ng misyon ng Panginoong Jesucristo na siyang kadahilanan kung bakit siya dumating sa mundong ito. Ang misyon niya po kung bakit po siya dumating sa mundong ito in obedience to God the Father, according to John 10:17 and 18, is to save the world, to destroy the works of the devil, to redeem humanity from the curse that is upon her, and to give her a new life. One of its kind life na ang Diyos lamang through our Lord Jesus Christ ang pwedeng magbigay. Ito po ay declaration ng isang taong nagtagumpay sa labanan. It is finished. Napakaganda pong revelation. It is finished. Ang usapin po ng problema ng mundo sa lahat ng bagay ay tinapos niya na. Ito po ay declaration po ng isang conqueror who conquer his enemies. Ito po ay declaration ng isang tao na nagtagumpay sa labanan. Sa gitna ng dinanas niya pong hirap, pagod, puyat, revile, condemnation, cursing, mocking, again and again. Isang statement na kinakailangang maitimo sa ating puso upang mabuhay po tayong matagumpay. Dahil bunga po ng declaration ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo na nag-define ng kanyang finished work, ay dumating po sa atin ang kaligtasan. John 3:16 and 17, "For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved." Yung pong pinaka-importante sa buhay ng tao noon, ngayon, bukas at habang panahon, ang salvation. And Jesus Christ provided that great salvation for us, completely, totally. He paid our debt in full. He made Himself as a ransom for many, a living sacrifice, the Lamb of God who take away the sins of the world. Dahil kung papansinin niyo po ang sabi niya ng John 3:16-17, may binanggit po rito ang kapahamakan. At yun po yung salitang should not perish, but have everlasting life. At ano pong kapahamakan ang binabanggit po rito? Yun po ang apoy ng impyerno habang panahon na ang pupunta ron ay susunugin, paparusahan.
Dahil yun po ang kabayaran ng kasalanan. Romans 3:23, Romans 6:23. Pero ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Yun po ang kabayaran ng kasalanan. Kamatayan sa apoy ng impyerno magpakailanman. And the Lord Jesus Christ redeemed us from the fire of hell. The Lord Jesus Christ redeemed us to our eternal destruction. That fire of hell has no more power in us. It is finished. Ikalawa po dumating sa atin ay healing in health. Healing in health has come to us. Ang sabi po ng Isaiah 53:4 and 5, surely He has borne our griefs and carried our sorrows. Yet we esteem Him stricken, smitten by God, and afflicted. But He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon Him, and by His stripes we are healed. Alam niyo po, anuman pong kasalanan, maliit o malaki, sinasadya o hindi, bago pa lang o matagal na, ay meron po siyang dalang griefs, sorrows, meron siyang dalang pain, meron siyang dalang fear, meron siyang dalang guilt, condemnation, at siya po'y merong dalang sakit at karamdaman patungo sa kamatayan. Pero dahil po sa ginawa ng Panginoon Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, na yung kanyang dugo ay tumulo mula ulo hanggang talampakan sa lupa, at ang kanya pong likod ay nasugatan ng 39 sa whipping post. Tayo po'y naalis sa griefs, sorrows, fear, worry, anxiety, guilt, condemnation, shame, at ang lahat ng ating mga karamdaman, kahit ano po ang tawag sa kanya. May lunas o wala sa medical science at medical field, ay pinagaling niya na lahat. Hallelujah. Dumating po sa atin ang healing in health, kagalingan at kalusugan. Sabagat ang sabi ng 1 Peter 1:11, He suffered, at ang tinutukoy po yung Panginoong Hesus to give us glory. Naganap na po ang pagdurusa niya, kaya sumati na po ang kalawalhatian. Nabunga ng kanya pong pagdurusa. Ang pagdurusa ay kanya, ang kalawalhatian po ay atin. Isn't God so good, so lovely, so wonderful, so awesome, so amazing? One of its kind, incomparable. Kaya dapat lalo nating mahalin ng Diyos ang Panginoong Hesus ng una sa lahat at higit sa lahat. Mas araw-araw yung pagpasalamat tayo sa God the Father sa kanyang pag-ibig kabutihan sa atin. Na sinugo niya si Jesus. At magpasalamat tayo sa Panginoong Hesus kasabay ng pag-ibig at pagmimithi sa Kanya. At nangangako na una siya sa buhay natin at mamahalin natin ang higit sa lahat. Dahil sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. At ito na po tayo ngayon. Can you imagine, ang gulo ng mundo, mayroon pong takot na dinadama ang buong mundo. And yet tayo pong naki Jesus, may dalang kapayapaan. Napakarami pong tao ngayon ay nag-aagaw buhay sa ospital sa buong mundo. Iba po'y critical ng kalagayan, iba po'y inobserbahan. And yet, we are enjoying healing in health that comes to us through the death of our Lord Jesus Christ and His resurrection from the grave. Your diseases, your griefs, your sicknesses, your sorrows, your shame, your guilt, your fear, your agony is over. Kaya dapat pagising natin sa umaga, we are thanking God, we are worshiping God, we are blessing the Lord. Kagaya ng sinasabi ng Psalm 103 verse 1 to 6. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Ang sabi po rito ay, purihin daw po ng kaluluwa natin ng Panginoon. Amen. At lahat daw po ng sumasa atin ay magpuri sa kanyang banal na pangalan. At huwag daw natin kalimutan ang lahat ng kanya pong benepisyong ipinagkaloob sa atin. Ano-ano po yun? Verse 3, who forgives all your iniquities. Amen. Dahil po sa ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, dumating po sa atin ang kapatawaran ng Diyos. Remember, yun po ang kanyang unang-unang salitang binigkas sa cross. Father, forgive them, for they do not know what they have done. Siya po ay naging mediator natin para sa maatin ang kapatawaran ng Ama. Dahil siya lamang po ang pwede magpatawad, ang Diyos. Walang papa, pari, madre, cardinal, pastor, bishop, ministro ng tao sumasagot ng mali sa tanong, deliverance minister, pastor, guro, ebanghelista, propeta, o sino pa pong mayaman.
But God alone can forgive our sins and forget it forever because of the sufferings of our Lord Jesus Christ on the cross. Ano pa po yung benefit na hindi natin dapat kalimutan? Who forgives all your iniquities, who heals all your diseases. Plural. All your diseases. Pinagaling na po ng Panginoong Jesus ang lahat po ng karamdaman natin, past, present, and future. So, hindi ko po ibig sabihin dahil binanggit ko po na pati po yung hinaharap ng mga karamdaman, kung ano man po yun, ay pinagaling niya na dapat tayo po yung magkasakit pa. At tayo po ay makaranas pa po nito. No. Ang sinasabi ko po ay yung eternal benefit po ng kanya pong ginawa sa cross. Pinagaling niya na ang lahat po ng sakit at karamdamang nasa mundong ito at papasok pa lang nagaganap ngayong bukas o sa isang araw. Lahat po siya hinila na ni Jesus. Amen. Malinaw po yan. Who heals, plural, all your diseases, plural. Hindi na po mahalaga kung siya po'y 7, 10, 14, 30, mas mababa sa 30. Ang importante, lahat po siya'y pinagaling na ng Panginoon. And always remember, yung sugat sa likod ng Panginoon na 30, siya po'y kabayaran sa lahat ng ating mga sakit at karamdaman. Past, present, and future. Don't forget that. 4, who redeems your life from destruction. Amen. Who crowns you with loving kindness and tender mercies. And the last verse 5, who satisfies your mouth with good things, so that your youth is renewed like the eagles. Tinubos po niya tayo sa sumpa ng kapahamakan ng buhay, sa pagkawasak ng buhay at kinabukasan. Kinoronahan niya po tayo ng kanya pong mapagmahal na awa at kamanghamangang kahabagan. Binusog niya yung ating mga labi ng mabubuting bagay. Kaya dapat ang lalabas sa bibig po natin ay pasasalamat, hindi murmuring, complaining, negative confession, idle, useless, empty words, or nonsense statement. Dapat ang lalabas sa bibig po natin ay praise, thanksgiving to God again and again, hindi po slandering, gossiping, hindi po words of confusion, hindi po words of discouragement, disappointment, hindi po words of division. But praise, thanksgiving, a word of thanks to God. A word that bless God. Amen. Dahil sinatisfy niya pong ating mga labi ng lahat ng magagandang bagay. He fill our mouth with good things. So let us open our mouth and speak good things. Speak the praises, the goodness, the graciousness, the greatness of our God. At yung atin daw pong mga lakas ay kanya pong nirenew, binago. Na yung lakas natin naging lakas kagaya ng isang kabataan. Amen. Kabataan na gaya ng agila na yung bagyo ay kaya niya pong suungin. Yung lakas niya po ay may kakayahan upang ang bagyo ay lagpasan. Nang sabi po ng Psalm 107 verse 20, He sent His word and healed them and delivered them from their destructions. The Father sent the living word, Jesus, our healer forever, and healed us and deliver us from our destructions. Ikatatlo pong bagay na dumating sa atin, joy has come to us. Dati po, puno po tayo ng lungkot, pag-aalala, pagkabalisa, pagkataranta, panlulumo ng buhay, oppression, depression, tormentation of the mind. But now, it was replaced with joy. Psalm 16:11, You will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. Ang pinalit niya po ay walang hanggang kagalakan. Walang hanggang kaligayahan ng puso. At your right hand are pleasures forevermore. At sa piling ng Panginoong Kristo ay puno tayo ng kasiyahan habang panahon. Nang sabi po ng Bible in John 20:19 to 20, na puno po ng takot ang mga alagad dahil sa persecution ng mga Jew. Sinyat po nila ang pinto, sila po nagkulong sa upper room. Mas kagaya po na nangyari ngayon, marami po ay nakakwarantine sa bahay na dapat hindi po natatakot ang sambayan ng Pilipino at buong mundo sa mga report na yan patungkol po sa
virus ng diablo. Kapag na kay Kristo ka, fear has no place in your heart, but joy and faith. Ang sabi po ng Bible, John 20:20, when the Lord have spoken peace to them, He showed them His hands and His side. Then the disciples were glad when they saw the Lord. Sa ibang translation, then the disciples were joyful when they saw the Lord. Ang dala po ng Panginoon ay kagalakan. Ang dala ng diablo ay takot, kagulumihanan, panlulumo, kawalan ng pag-asa. Ang dala ni Jesus ay kagalakan. Nasa puso natin yan. Hindi pwedeng manakaw ng diablo yan. Tayo na lang po may problema kung papayagan pa nating malungkot, mag-alala, mabalisa at mangamba. Saan mang bagay nating narinig, nakikita, nababalita ang nagaganap sa mundong ito. Because the devil has no power, right, and ability to make you sad when Jesus makes you glad. I remember si Nanay Berit nung tayo po yung nasa Norway. Siya po yung 100 plus na. Nag-organ po siya ako po kumakanta ba ako yung nagtuturo sa mga taga-Norway. Sa Europe po yun. Ito po ay church na luma na. At tayo nga po ang naimbitang maging speaker. At siya po yung nag-organ, kumakanta. Ang inaawit namin ay how marvelous. Sabi niya, sing, man of God, sing. And I will accompany you with my music. At yung nga po yung organ niya. At siya po yung puno po ng kagalakan. And I asked her, sabi ko, Nanay Berit, Mama Berit, at your age, 100 plus, why are you so joyful and so happy? And she answered me and said, because Jesus makes me glad. No one can make me sad. 100 plus years old. Nagpas siya na mabuhay sa kagalakan dahil kay Jesus. Naunawaan niya po sinasabi ko. Let me repeat her statement. I have no reason to be sad because Jesus makes me glad. Fourth, peace has come to us. Amen. And again, in John 20:19 to 20, especially verse 19, puno sila ng takot sa upper room because of the Jew. They shut the door. They were in quarantine. And the Lord appeared to them and said, peace be with you. Pag kay Jesus po tayo, ang peace ay dala natin. Alala ko po na ako po galing po ng Cagayan de Oro, kasama ko po si Nanay at ang isa po nating pastora sa eroplano. Pabalik na po ng Manila. That was 1995. Nakasagupa po namin yung napakalakas ng bagyo. Signal number 3. You must believe me. Yung eroplano po namin na hindi po umaangat. Kami po pababa ng pababa. Tumitili na po yung mga tao sa eroplano. Nung time po yun, sa pagod ako po tulog sa upuan. Ginising ako ni Nanay. Sabi niya pa, wala bang alaman sa iyong nagaganap? Mag-pray ka. Sabi niya, yung eroplano hindi tumataas pababa ng pababa. Tama yung mga tao. Nagkakagulo na sa eroplano, iba'y natatakot. Sabi ko kay Nanay, may pangako ang Diyos. Kasama natin ang Panginoon. Hindi niya tayo iiwanan. At ako po'y muling tumulog. Pagkatapos ko magbitaw ng huling salitang, makakarating tayo ng Manila, ligtas tayo na makakarating. Yung po ang kapayapaang dulot ni Jesus. Hindi naman niya sinabi na hindi tayo makakarinig ng kaguluhan sa mundong ito. Hindi naman niya ipinangako na wala pong problema tayo makikita sa mundong ito. He don't promise that. Ang ipinangako po niya, sa gitna ng kaguluhan, panik, takot ng mundo, meron tayong kapayapaan. Yan po ang pangako niya. Yan po ang sabi niya in John 14:27, peace I live with you. My peace I give to you. Ano po binigay niya sa atin? Ano po iniwan niya sa atin? Kapayapaan. Peace I live with you. My peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled. Neither let it be afraid. Iniwanan niya po tayo ng kapayapaan. Huwag daw po magulumihanan ng puso natin. Huwag daw po itong matakot. Walang reason para siya matakot. Isaiah 26 verse 3, you will keep him in perfect peace. Do you hear that? Hindi lang po siya nagbibigay ng kapayapaan, perfect peace. Ang tawag po rito ng mga Jew ay double shalom. Kasi yung shalom po, yung ibig sabihin nun sa English ay peace. Kaya double shalom, perfect peace. Meron pong 365 days na bumubuo ng salitang 1 year. At ino-offer sa atin ng Lord at ibinigay niya sa atin at iniwan ang kapayapaan na yan. Na sa araw-araw, for 365 days na bumubuo ng 1 year. Alam man ang nagaganap sa mundo sa paligid natin. Alam man ang report ng dyaryo, radyo, telebisyon at pinupost sa Facebook.
pati po yung mga fake news, ay mabubuhay tayo sa kapayapaan. You will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts in you. Kaya dapat yung atin pong puso't isip laging na kay Jesus. Hindi tayo natatakot sa mga balita. Ang pagtitiwala natin ay nasa Panginoon. Wala sa economy ng mundo, kundi nasa economy ng Diyos. At patuloy po tayo nagbibigay ng atin po mga ikapu ng ating mga handog, ng ating mga pledges, ng ating mga vows. Dahil nagtitiwala tayo sa Kanya. Naniniwala tayo mga pangako niya ito sa Malakay 3:8-12, Proverbs 3:9-10. At ang iba pa pong mga bagay na naranasan na po natin kagaya po ng Psalm 37:18-19, Ecclesiastes 2:26, Ecclesiastes 6:2, Proverbs 13:22, Proverbs 10:6, Proverbs 10:22, James 5:1-4, Proverbs 28:8, and Proverbs 28:20, Proverbs 15:6, Genesis 26:12, 13, and 14. The Lord assures us na sa gitna po ng krisis ng mundo at financial collapse, ang economy ng langit ay available sa atin araw at gabi. Ang katapat ng ating katapatan sa pagbibigay ng ating mga ikaput, mga handog, at tuloy-tuloy na paghuhulog sa bank account ng Diyos para marami tayong magamit na pambayad sa television, radio, mission of love, dwelling place, at iba pa pong gastusin. Kasama na po ang pagkain po ng mga full-time na mga pastor at mga manggagawa ng Diyos. Ay may kapalit na marami pong biyaya. Gantimpala. Ang langit ay bubuksan niya. Ang mga bintana ng langit ay magbubuhos ng pagpapalang walang sukat paglagyan. O sasawayin niya po yung virus ang gawa ng dyablo. Di lamang po yung nagdaan kahapon, di lamang po kung meron pang dadating bukas, kundi lahat po ng gawa ng dyablo ay sasawayin niya para sa atin. Isn't that so good? At kahit saan tayo pumunta, tayo po'y bless. At pag ang buong bansa ay nag-ikaput ng kaloob sa Diyos, the nation will be called a blessed nation. Blessing has come to us. Dumating po sa atin ang marami pong pagpapala. Ang sabi ng Galatians 3:13 and 14, Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, Cursed is everyone who hangs on a tree, that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Dito po napakaganda. Nang wala pa po tayo sa Panginoong Jesucristo, ang suma sa atin po ay sumpa. Dahil lahat po ng susuway sa kautusan ng Diyos ay mabubuhay sa sumpa. Because disobedience to the law of God brings curse. But it was reversed. Through the death and resurrection of our Lord Jesus Christ, that curse was reversed. It was paid in full. He made Himself a ransom for us, for the world. That curse was broken, it was reversed. Ano pong ipinalit? Malinaw pong sabi ng verse 14. Na dati tayo po ay Gentile, but now we are called Christian because we are in Christ. At yung blessing po ni Abraham in Christ ay sumaatin. At ang pangako po ng Espiritu ay naranasan natin because we believe. Isn't that good? Dati po, dala natin ay curse, ngayon po blessings na. Amen. Ano pong sabi po ng Ephesians 1:3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us. Past tense. Nangyari na siya. Kailan siya nangyari? Nung si Kristo pa'y mamatay sa krus ng Kalbaryo at mabuhay na maguli mula sa mga patay. Nangyari na po siya. Ay dito po'y sumaatin at paulit-ulit nating ini-enjoy na si Jesus po'y pumasok sa puso natin. Nung tayo po'y tumanggap sa Kanya bilang personal nating Panginoon Diyos, tagapagligtas ng ating buhay. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. We are so much blessed. Kaya po yung lagi kong sinasabi, you are blessed, so much blessed, and forever blessed. James 1:17, every good gift and perfect gift is from above, and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation of shadow of turning. With whom there is no variation or shadow of turning. Na ito pong mga biyayang tinanggap natin mula po sa ating amang sama sa langit ay magaganda
It is a good gift. At hindi lang po siya good gift, ito po ay perfect gift. Yan po yung nangyari sa atin. Kaya dapat kinukompres po natin yung mga pangako niya, yung ginawa ni Jesus sa cross. Hindi yung ginagawa ng diablo, sinasabi ng dyaryo, radio, television. Hindi po yung sinasabi ng mga podcaster na may dala pong fake at false news sa Facebook, sa YouTube. But the promises of God. Because it is a good gift and perfect gift that comes from our Heavenly Father. Na kung saan ay hindi niya po ito binabawi, hindi niya pinagsisisihan. It was freely given to us, this good and perfect gift. Freely given to us by God our Father. Yun po yung binigay niya sa atin, bunga ng sakripisyo ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Amen. 6, wisdom, sanctification, and righteousness have come to us. Wisdom, sanctification, and righteousness have come to us. Sumatin po ang karunungan, kalinisan, at pagiging matuwid. Yung pong sabi ng 1 Corinthians 1:30, but of Him you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God, and righteousness, and sanctification, and redemption. Dahil daw po sa Panginoong Jesucristo ay sumatin ang karunungan, kalinisan, katubusan, at katuwiran ng Diyos. Amen. Si Jesus po ang ating naging righteousness. Siya ang ating naging wisdom, sanctification, at redemption. 2 Corinthians 5:21. For He made Him, that is our Lord Jesus Christ, who knew no sin, to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Number 7, power has come to us. Dati po nun, powerless po tayo. Useless. Lagi na lang po tayong ino-overpower ng diablo. Lagi na lang tayong dino-dominate. Kaya pahirapan, ginugulo, tinatakot, sinasaktan. Pero dahil po sa Panginoong Jesucristo, everything changed. Ano po sabi niyo sa Luke 10:17-19? Then the 70 returned with joy, saying, Lord, even the demons are subject to us in your name. And He said to them, I saw Satan fall like lightning from heaven. Behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Nagkaroon po ng pagbabago. Binigyan tayo ng Panginoon Jesucristo po ng kapangyarihan, autoridad, kapamahalaan para magpalayas po ng mga demonyo. Para sila po ay gapusin, disarmahan, gapiin, sirain ang kanilang mga gawa. At di lang po niya tayo in-empower. Sabi niya, ano naman ang gawin ni Satan at mga demonyo? Wala silang kakayang saktan kayo. Alam niya, ito po yung buhay na talagang nakakamangha. Kaya naman po yung virus at salat na itapon ng diablo sa mundo. Pag tayo po yung nasa Panginoon, nabubuhay kagaya niya. Nakatayo sa salita niya. Sineryoso po natin yung pakikipagrelasyon sa kanya. Talagang hindi po tayo maapektuhan ito. Bagus tayo po ay magiging pagpapala sa mga maapektuhang nasa sanlibutan. Sinabi ni Jesus yan. Wala raw pong anong gawa ni Satan ang pwedeng manaig sa atin. Tumalab. Wala. Power has come to us because of the Lord Jesus Christ finished works on the cross. Matthew 10:1, and when He had called His 12 disciples to Him, He gave them power over unclean spirits, and to cast them out, and to heal all kinds of sickness and all kinds of disease. Pwede na po tayo magpalais po ngayon ng maraming espiritu. Pwede na po tayo magpagaling ngayon ng iba't ibang klase ng mga sakit at mga karamdaman. Hindi lamang po ako ang may kakaya magpagaling. Kayo pong lahat na tinuruan ko maging gagaya ng Panginoong Jesucristo. Kayo pong lahat na pinaabutan natin ng katotohanan. Lahat po ng naniniwala sa Panginoong Isus, sumasampalataya sa kanyang mga pangako, sumusunod sa kanyang mga utos, ay qualified to cast out demons, cast out unclean spirits, and to heal all kinds of sicknesses and all kinds of diseases. Hindi lamang po sa inyong barangay, bayan, hindi lang sa buong Pilipinas, but around the world. Kung saan tayo po ay pupunta. Praise God. Ephesians 1:19-23. And what is the exceeding greatness of His power toward us, who believe, according to the working of His mighty power. 20. Which He worked in Christ, and when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places. 21. Far above all principality and power and might and dominion, and every name that is named, not only in this age, but also in that which is to come. 22.
And he put all things under his feet and gave him to be head over all things to the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all. So dito po napakaliwanag na ang Panginoong Kristo daw po yung kanyang walang hanggang, hindi kayang pigiling, walang limitasyong kapangyarihan, ay higit sa lahat ng principality, power, might, dominion, at lahat po ng pangalang na ipangalan sa sinumang taon noon, ngayon, at sa dadating pa pong panahon. At ito raw po kanyang unlimited, unstoppable, unbreakable, undefeated, undeniable power ay binigay niya po sa atin. My God. Amen. For us to rule and to reign. At ang tawag po rito ay exceeding greatness of His power that was given to us because we believe God. We are in Jesus Christ. Hallelujah. 8. And you have to use that again and again. Dahil hindi po nag-expire yan. Sabi ko, expiration yan. Nawawalan lang ng visa yan pag tayo po ay nag-backslide. Kaya wag po tayo magbabackslide. Huwag tayong susuway sa Diyos. Hanggang tayo po ay nasa pagsunod, hindi po pwedeng mag-expire yan. At kahit saan tayo pumunta, dala natin yung exceeding great power na yan. Glory to God. 8. Immunity has come to us. Dumating po sa atin ng immunidad. Amen? Mark 16:16 to 18. He who believes, Jesus said, and is baptized will be saved. But he who does not believe will be condemned. And these signs will follow those who believe. In my name they cast out demons. They will speak with new tongues. 18. They, and that issue in me, will take up serpents, plural. Si Satan po at mga demonyo ang tinutukoy dito. And if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. Do you hear that? And they will take up serpents, symbolizes Satan and all the demons in hell. And if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. Pag sila'y nakainom ng anumang masamang inumin, lason, o may gustong lumason sa kanila, ay hindi raw ito makakaapekto sa kanila. Now, hindi po ba yung tubig para pumasok sa katawan natin na iniinom natin? That's correct. Hindi po ba pag ang isang tao po ay lalasunin, ito yung nilalagay sa inumin para pag nainom niya ay maapektuhan siya? That's correct. Pero ang sabi po ni Jesus, ano man daw pong anything deadly na pumasok sa katawan natin, ay hindi raw po tayo maaano. So kahit ito pong COVID-19 na ito, at ano pa pong mataas na temperaturang dadating sa mundo, sa mga susunod na buwan, panahon, at mga salot na ito, nakagaya ng kagat ng hornet, na pagkat tumama sa katawan mo, mabubutas to, at yung virus ay papasok sa katawan mo, na magiging daan upang sino man ay mamatay ka agad. O ahas kaya, kagaya ng kumagat kay Paul sa Malta, o ito po ay isa pong virus na nasa hangin, airborne, tumama sa katawan mo, nalanghap mo, pumasok sa bibig mo. Listen please, pag ikaw daw ay nasa Panginoon, and you are living His life, you believe His promises, you are pure, holy, righteous, you have repented from all your sins in the past, and you are living a life that is pure, holy, righteous, and you live a life of prayer. So in short, if you begin walking like Jesus, if you are now living like Jesus, let me repeat, saan man po gustong dumaan ng virus, kahit ito pong tapos na't patay na COVID-19, o kung yung dadating pa po, nakagaya ng kagat ng hornet, na papasok sa balat mo, tutuloy sa katawan, kaagad ay mamamatay ka, o kagat ng ahas, kagaya ng ginawa po ng viper kay Paul sa Malta. O siya man po ay isa pong germs, na dala ng malakas na hangin, na pwedeng pumasok sa tenga mo, sa ilong mo, sa bibig mo, sa mata mo, na magdadala sa isang mataas na kalagayan na lalagnatin ka, 38 or even above. Yung magiging temperature ng katawan mo, na yung buong katawan mo ay mag-iinit ng husto. Kung ikaw ay wala sa Lord at magiging daan ng mabilis mong kamatayan dahil wala pong gamot dito. Kung ikaw daw po'y na kay Jesus at kinabuhay mong buhay ng Panginoon, wala raw po itong effect sa iyo. Hindi ka raw tatablan ito. My God, are you listening to me, church? Are you hearing me, Philippine Island? Are you hearing me, nations of the world?
Do you understand what I'm talking about? Kung meron daw pong krisis pang dadating mas malala sa COVID-19 in the coming months. At sana po wala. Pero kung meron po at hindi siya maawat, tayo raw pong nasa Panginoon na buhay kagaya niya, hindi raw po tatablan. Siya man po ihatid ng malakas na hangin, pumasok sa mata mo, sa tenga mo, sa bibig mo, umainom mo sa tubig, ay hindi tatalab sa iyo. Pero doon sa wala sa Panginoon, sa nag-backslide, magdudulot ito ng mataas na temperature, init sa kanyang katawan na parang siya po ay masusunog at magiging daan ng kanyang mabilis na kamatayan. Wala pong gamot dito. But God alone, to be in Christ. At ang tangi exempted dito ay yung mga samampalataya sa Panginoon, sa kanyang mga pangako, na buhay sa kanyang mga utos. In short, kinabuhay ang buhay ng Panginoong Hesus at ang mga salita ng Diyos. So, huwag po natin kalimutan na yan. Ito po'y tatama sa buong mundo. At sana po ay hindi siya maghanap. I choose to be wrong. And the prophets choose to be wrong. And I know we have one heart concerning this truth, na sana wag maghanap. Dahil wala pong gamot dito. Mas malala po siya sa COVID-19. Na itong COVID-19 ay makakalimutan po ng buong mundo. Sapagat siya po ay tapos na, patay na, nonsense. Pero yung dadating, sana po ay wag maghanap. I choose to be wrong and the prophets to be wrong. Hindi lang po ako prophets. I'm saying plural prophets. We choose to be wrong. Sana po wag maghanap. Talala po siyang gamot. Ang COVID-19 po ay makakalimutan. Mababaliwala dahil ito po ay mas deadly, mas worse kaysa COVID-19. At magiging daan po ito upang magkaroon ng quarantine sa buong mundo na mas malala pa. Hindi na po pag-uusapan dito yung 2 weeks, 1 month. At sana mali po kami. It will even last for 6 months or even a year. In the world will panic. The economy will totally collapse. Again, let me repeat, I choose to be wrong. And the prophets choose to be wrong. Sana wag maganap. Kaya nga sinasabi ko sa prayer ko kanina, siguruhin natin na ang atin pong panalangin ay totoo at ang relasyon natin sa Diyos ay napakalalim. The whole world will experience this. They will forget COVID-19. This is much deadly, more worse. Much worse than COVID-19. Sa mga anak ng Diyos, ngayon pa lang ay magligtas na po tayo ng kaluluwa. Noon ko pa sinasabi yan, 2011, the Lord came to me, said, Son, crisis in the world will not stop. It will increase. Hindi lang po na-specify sa akin kung ano po yung mga crisis na yan at kasama po ito yung COVID-19 virus na yan. At ito pong binabanggit ko na pinupropesya ng maraming prophets. That is so clear to me. Crisis increase. Kaya nung ko pa sinasabi, magpakatapat tayo sa first fruit, sa tithe offering, huwag tayong maglaro, huwag tayong mag-backlight, huwag tayong magnakaw, huwag tayong mabuhay sa grace ng walang obedience sapagkat siya'y deception. Hanggang may panahon pa magsisi tayo ng kasalanan, mag-ayos tayo ng pamilya natin. Ito pong quarantine na ito ay atin pong i-take as an opportunity para iusin ang buhay natin. Iligtas ang ating pamilya. Again, I choose to be wrong. And prophets, plural, many prophets choose to be wrong. And God help us na ito po'y pigilin niya. At magbigay po siya ng awa para manalangin po ang siya ng totoo. Magsisi ng kasalanan sa munod. Alang-alang sa mundo na dapat maligtas. Wala pong sagot na medisina rito, wala na itong lunas. Mamamatay nila ang mga scientists at mga doktor sa buong mundo, hindi na po nila ito malulunasan. Ang tanging sagot ay si Jesus. Ang kapangyarihan niya na i-display po natin. Wala nang iba. Ang sagot sa krisis ng mundo ay bisitasyon ng Diyos at revelation ng buhay ng anak ng Diyos. I-underline niyo po ang truth na yan. Mark 16:18. And if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. Kaya COVID-19 man po yan. O ito pong dadating na panibago pong pandemic that is worse from COVID-19. Na sinasabi ng mga prophets, na dadali ng malakas na hangin sa buong mundo, pwedeng pumasok sa mata mo, sa tenga mo, sa ilong mo, at pag tumama sa balat mo, kahit di pumasok sa bibig mo, kaagad, ang dulot po nito'y sugat. At magiging daan upang yung temperature mo ay tumaas at mapuno ka ng lagnat na napakataas at bigla ang kamatayan. Ala po siyang lunas. Again, I choose to be wrong.
And the prophets who prophesied this, and by the grace of God I know, they choose to be wrong than to see this thing takes place. It's so deadly, so worse. Kahawakan po natin ang pangako ng Diyos. Mabuhay po tayong tama. And the church must rise up in power, noong ko pa sinasabi. Hindi tayo tinawag ng Diyos pag may krisis ang mundo para magdepensa at magtago. Tinawag niya tayo to advance His kingdom, to display His power, to rebuild the life of Jesus Christ, and to do all miracles that He have done. Yan ang sagot ng Diyos. Visitation and the revelation of Jesus Christ through the end-time church. Nakakatakot po ito sa mundo. Pero pagdating sa mga anak ng Diyos, fear has no place. But peace, joy, and faith, trust, and obedience to God. And let me repeat Luke 10, verse 19. Behold, Jesus said, I give you the authority to trample on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. You must believe that. Glory to God. 9. Honor and exaltation have come to us. Ang pagtataas ng Diyos at pagpaparangal ay dumating sa atin. Ephesians 2:6. And raise us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. And raise us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. And raise us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Dati nun, tapak-tapakan po tayo ni Satan, nasa ibaba po tayo, para tayong maliit na alikabok na hindi makita. Tinatapakan ng diablo. Na tayo po'y nagmamakaawa kay Satan, na tayo po'y lubayan, pero wala tayong magawa. Pero nung si Jesus po'y magbayad sa krus ng Kalbaryo ng kanyang buhay, at siya po'y sumaating mga puso, nagbago na po yun. Si Satan po ngayon ang tinatapak-tapakan natin. Tinaas tayo ng Diyos, pinarangalan. Inupo po tayo sa upo ang kinalalagyan ng Panginoon. Inilagay tayo sa lugar na kinalalagyan ni Jesus. Kaya hindi tayo maabot ng mga virus na yan, ng mga heatwave na yan, ng mga hornet bites na yan. Hindi po tayo maabot ng mga wind na yan na meron pong dalang bakterya na lulukob sa buong mundo. Hindi po tayo maabot. 10. Wealth has come to us. Dati po mahirap tayo dahil wala pong nasa kasalanan ng yayaman. Ang totoo pong kayamanan ay kaligtasan, kapayapaan, kalusugan. Yan po ang totoong kayamanan. Even doon sa mundo, ang kayamanan po ay ginto, pilak, milyon, bilyon, ari-arian, mansyon, resort, at iba pa po mga luxury things or luxurious things. At pag ang isang tayo nasa kasalanan sa mata ng Diyos, ano man meron siya, siya po'y poor. At yun po tayo. But because of our Lord Jesus Christ, it was reversed. Ano pong sabi po ng Luke 12:32? Jesus said, do not fear, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Dati pong kingdom po natin, impyerno. Ngayon pong kingdom natin ay langit. Ang kingdom natin noong kaharian ng diablo, ngayon po kaharian ng Diyos, ng Panginoong Hesus. At mula sa kahirapan, ang sabi po ng 2 Corinthians 8:9, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor. Do you hear that? Yet for your sakes He became poor, that you through His poverty might become rich. Nalaman daw po natin ang grasya at kaloob ng Panginoong Jesucristo, na bagamat siya po'y napakayaman, may-ari po ng lahat. Ang kanya pong pagiging mayaman ay walang hanggan, walang wakas, walang limitasyon. Siya raw po'y naging mahirap, alang-alang sa atin. Upang tayo pong mahirap dahil sa kasalanan, yumaman sa pamamagitan niya. Ang una nating naging kayamanan ay ang Panginoong Hesus. Genesis 15:1. Romans 8:32. Kaya lagi kong sinasabi, pag si Jesus ay sumaiyo na, lahat ng kanya ay iyon na. Ikaw na ang pinakamayamang tao na nabubuhay sa buong mundo at habang panahon. Ikala po natin naging kayamanan ay ang kanyang kaharian, His eternal kingdom. At ang ikatatlo ay yung po mga pera sa mundong to. Pinapagtrabuhan, pinag-aawayan, pinagnanakawan, pinagkakaguluhan at pinagtatalunan sa korte ng buong mundo. Malaya ibinigay ng Lord sa atin. Walang pinagpaguran. Kaya ako po yung nagpapaalala.
Sa gitna po ng krisis, ang alok po ng Diyos ay kasaganan. Hindi naman po ibinigay ni Jesus ito sa atin ang ginawa niya tayong napakayaman kasi may krisis o walang krisis. Ito po ay bunga ng ginawa niya sa cross. Hindi ito bunga na nangyari sa mundo kasi walang krisis, kasi may krisis. No. Ito po ay bunga ng ginawa niya sa cross. At ito ay sumaatin bunga ng ating pakikipag-isa sa Kanya, pagpayag na siya po ay maging Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Kaya nga ang sabi ko, ikabuhay natin ang pagsunod upang itong bagay na ito ay wag pong mawala sa atin. It's time to cry. It's time to repent. Again, I choose to be wrong. And the prophets choose to be wrong. And to be accused. Wag lang itong dumating. But if God have spoken to the prophets, so anong gagawin natin? But to ask God for His mercy to repent and to humble ourselves. Glory to God. And lastly, victory has come to us. 2 Corinthians 2:14, now thanks be unto God who always lead us in triumph in Christ and through us diffuses the fragrance of His knowledge in every place. There, John 4:4, you are of God, little children, and have overcome them, because He who is in you is greater than he who is in the world. Pero John 5:4 and 5, for whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Who is he who overcomes the world? But he who believes that Jesus is the Son of God. And you can read 1 Corinthians 15:57 and 58. Yun din po ang sinasabi. Sa gitna po ng lahat ng mangyari sa mundong ito, noon, ngayon, bukas at sa susunod pang araw, hanggang bago bumaba ang Panginoong Hesus sa rapture of the church. Tinakda na po ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoon siya tayo ay maging overcomer. Tinakda niya na. Kaya wag po tayong tumigil sa pananampalataya, sa pagsunod, sa pamumuhay kagaya ng Panginoon. At ano naman po ang kalagayan ng po ninyo nating lahat sa buhay ngayon. Magpakatapat po tayo sa pagbibigay. Kailangan bago po dumating ang susunod pong trahedya sa buong mundo, ay marami po tayong maabot, marami tayong magawa. Kaya ang atin pong patuloy na pagbibigay at katapatan na naman pong sitwasyon nyo ngayon ay napakahalaga. Kawawa po ang taga-mundo. Kawawa po sila. Kawawa ang mga backslider, kawawa po ang mga magnanakaw ng tithe offering. Kawawa po yung nangangako ng first fruit pero hindi nagre-repent, nagpapaliwanag pa. Kawawa po ang mga worldly Christian. Kawawa po na hindi seryoso na mahalin ng Diyos, sundin paglingkuran. Kung ngayon nga po ay marami pong hindi na nakapag-aral, paano po kung meron pa pong susunod na pandemic na mas malala po sa COVID-19? Wala na pong halaga ang eskwelahan. Wala na pong halaga ang lahat ng bagay. Yun ang sinasabi ko noon pa. At sa karunungan ng Diyos, if He will allow that, and He will not stop that, it's a great lesson for the church to wake up. Sinabi ko na po noon yan, paulit-ulit. Di ko po alam kung ilang daang ulit kong sinabi yan. Kung ako po yung naka-1,000 o sobra pa. But you are the witness, the witnesses. You hear me say that again and again, again and again and again and again and again and again. Lord, 2011, Jesus came to my room and said, Son, hindi natitigil ang krisis. Tataas ng tataas. Hindi niya lang po in-specify sa akin isa-isa nung time na yan, kung ano-ano po yung mga yan. But now, I'm appealing to the Father to show me kung ano po yung mga Kristo na susunod pang dadating. Hindi dahil natatakot tayo rito, exempted po ang living like Jesus people, ang living like Jesus yan, kundi para matulungan natin ang mundong Pilipinas. Nagawa po natin ang nararapat, lalo na po ako bilang leader na may malaking kabigatan. Hindi lamang para sa buong sambayanan ko, hindi lang para sa buong GSI Shield, lalo-lalo na po doon sa mga backslider, sa mga worldly, kundi sa lahat po ng Kristiyano sa buong mundo naglalaro at hindi nakikinig sa mga lingkod ng Diyos. At higit sa lahat, ang taga-sanlibutan. And help me pray that God show me. Ay kung iba man ang gamitin niya mga prophet to prophesy, God, compare me to me to make it sure that what they have prophesied is the Word of God.
that they truly hear God and receive a word from the Lord. That their visions and dreams comes from heaven, comes from God. So we can prepare everyone. Not to fear, but to advance, to help, to give remedy to this nation and to the world, to save, to heal, to bless, and to display the unlimited power and glory of God. Please hear me. Help me pray to God. Kagaya ng dati niyang ginawa, binigay niya ako ng karunungan at kaalaman, kinausap niya ako anong gagawin laban sa COVID-19. Help me pray and pray for me that God give me the clear vision, understanding, and dreams. At makita ko by His grace, if He will allow that, kung pa mga crisis pa ang dadating, so we can prepare this nation and the world. At higit sa lahat, we can preach Jesus. Hindi po nagbagong apostolic revival, hindi nagbagong Holy Spirit invasion. Magaganap po siya. Ang sinasabi ko po, ay ang kalagayan po ng taga-mundo ngayon at mga backslide at naglalaro sa Diyos. Sila po ang concern natin. Hindi nagbabago pangako niya. Ako ay po yung magtatanong bakit ang ibang prophet, ang prophecy po nila ay judgment, yung iba naman po ay mercy. Ang iba po ay mga tragedy, panibagong mga virus, ang iba naman po ay apostolic revival, Holy Spirit invasion. Meron po bang contradiction doon? Let me answer. Kung lahat po ng nagpropesya ay totoong apostol at totoong propeta, wala pong contradiction. Bakit magkaiba? 1 Corinthians 13:10. We know in part, so we prophesy in part. Wala pong prophet at isang apostol ang bibigyan ng Diyos ng lahat po ng prophecy. Bawat isa po ay binibigyan niya ng portion. At yun pong ibig sabihin, we know in part, so we prophesy in part. Ang whole picture, ang Diyos ang nakakakita. Kagaya ng piece of pie, ang buo na piece of pie ay sa Diyos. At yung piece of pie na yun, in-slice. At yung isang part ibinigay sa isang prophet, sa apostle, sa isang prophet, sa apostle, sa isang prophet, sa isang apostle. Different servants of God. Kaya may nagpa-prophecy ng judgment, may nagpa-prophecy ng great awakening. Ay kung meron po nag-prophecy ng both, they balance that in the Holy Spirit. Yun po ang dapat niyong maintindihan. And I repeat, kung sila po ito mga apostol, totoong propeta, wala po ritong disagreement. We prophesy in part because we know in part. Isang slice lang po ng buong piece of pie ang napaabot sa bawat isa. At yun ang sinasabi namin. Kaya minsan hindi po pare-parehas. Pero kung sila nga ito mga apostol at propeta, kagaya po natin, na totoong lingkod ng Diyos, lahat po siya ay sa Diyos. And we balance that. Tuloy po ang apostolic revival. After the crisis, the wave of God's glory will fall. The revelation of Jesus Christ will be seen all over the country and around the world. Pero ang sinasabi ko po, kawawa ang taga-mundo. Kawawa po mga pamilya ninyo na wala sa Lord at matigas ang ulo. Kawawa rin po kayo mga worldling Christian backslider. Magnanakaw na ikaputandog. Tayo po mga pastor at pastora, lead pastor, senior pastor, na hindi nabuhay ng tama at hindi naging ehemplo sa pinamumunuan yung Denomination Movement Coalition, Fellowship, sekta o namang samahan. Kawawa kayo. Walang maitutulong ang mga papa ninyo, tayo mga pari, madre, cardinal, obispo, monsignor. Walang maitutulong ang mga bishop ninyo, kayo mga assistant pastor, area head pastors. It's only God, our Lord Jesus Christ, who can help us. As we stand in His Word, believe His promises, and go, pray, give, pass, do His works, and continually obey His command. It's God, only God, and this book, His Word. So let us pray all together. Pag po tayo magtakip ng kasalanan, umamin po tayo, magsisi tayo. Nagbago tayo. Hanggang may pagkakataon pa. At ito po ang last word ko sa lahat. Prepare yourself. Live ready. Rapture ready. Crisis ready.
Holy Spirit invasion ready. Pray deeply, pray dearly, pray continually, prevail in prayer. Prepare, pray, be pure. Have a pure, holy, soft, humble heart. Kaya kung may sin ka, i-repent mo, i-renounce mo. Hanggang may oras pa. Pass, give, go, win, and shut yourself in the presence of God. Hanggang judgment ay matapos. Isaiah 26:20. At itong sinasabi ko noon pa, lalo na nakalipas na araw, ang pagtanggal ng quarantine ay nasa kamay ng Diyos. Wala sa kamay ng hari, presidente at emperador, but in the hands of God. At siya'y mabilis na tatanggalin ng Diyos pag ang church ay sumunod at nagsisi ng kasalanan para maapektuhan ng bawat bansa na kanilang kinalalagyan o tinitiran. Ang merong pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa kanyang iglesia at sa bawat bansa sa ibabaw ng lupa. Tayo pong lahat ay ibuko, tayo pong lahat ay magpakumaba sa harap ng Diyos. Sabihin po natin itong lahat, mga iniibig. Ama, malinaw ko narinig ang tinig mo sa bibig ng iyong lingkod. Patuloy mong palambutin ang puso ko, Ama. Patuloy mong palambutin ang puso ng pamilya ko, ng iglesia mo, ng bansang kinalalagyan namin. Patuloy kang maawa sa amin, mabuting Ama. Patuloy mo kami lagyan ng takot sa puso para magsisi ng kasalanan mula ngayon. Magbago ng buhay. Magtama ng maling gawa. Tumalikod sa kasalanan, maliit o malaki, sinasadya o hindi, bago pa lang o matagal na. At seryosuhin ang iyong mga salita. Ikabuhay ang iyong buhay na nanahan sa amin. Ikabuhay ang iyong mga utos. Paniwalaan ang iyong mga pangako. At magtago sa presensya mo hanggang matapos ang mga bagay na nagaganap sa mundong ito. Na siya namin paghahanda para sa dadating na greatest awakening. Ama, madaya ang puso't isip namin. Puno po kami ng kapalaluan, pagtatakip ng kasalanan, pagpapaliwanag ng aming mga kamalian. Ipaalala mo sa amin ang lahat ng kasalanang nagawa namin, lalo-lalo na ang hindi na namin naalala at ayaw namin pagsisihan. Dahil para sa amin ay hindi mali eh. Pero sa iyong mga mata ay mali lahat. At upang nang sa ganon ay madeklara namin ang sinabi ng Panginoon habang kami tumutulad sa Kanya, Ama, it is finished. We do your will. It's done in our life. At di kami karoon ng takot at pag-aalala kahit konti sa susunod pang magaganap sa mundong ito. At lagi kami maging handa sa paglilitas ng mga kaluluwa, sa pagkakaloob ng may katapatan ng aming mga ikaputandog at mga first fruit. At lagi kami maging handa
para magligtas na magligtas na magligtas. At lumabas pagtapos na ang usaping kinakaharap ng mundo para maging bahagi ng pinakadakilang Holy Spirit invasion o apostolic revival na hindi pa naranasan ng iglesia mo at buong mundo kahit minsan. Ama, alaman po mga kasalanang nagawa ko, patawad. Mga minamahal, kayo na po mag-isa-isa niyan sa inyong tahanan, kayo pong nakakaalam. Hindi ko po pwedeng pangunahan kayo sa kasalanan kayo pong gumawa. Hindi ko po alam kung anong kasalanan ginawa ninyo. Kayo na po magkumpisal isa-isa niyan sa inyong tahanan. Pinapangunahan ko lang po kayo sa isang panalangin pangkalahatan. Pero pag isa-isa ng kasalanan kayo na po gumawa, sabihin po nito, Ama, natawad po sa mga kasalanang nagawa ko. Sinadya o hindi, pero kasalanan. Bago pa lang o matagal na, pero kasalanan. Buksan mo ng gustong puso't isip ko para mapagsisihan ko siya ng husto't isa-isa. At kada turo ng lingkod mo na may paalala at payo, buksan mo ang pananaw ko para makita ko kung ang utos mo'y sinuway ko o hindi. Tulungan mo ako mabuting Ama. Kaawaan mo ako. Ang aking pamilya, ang aking bansa. Panginoong Hesus, pagharian mo ang puso ko. Huwag mong payagang may maiwan na patungkol sa akin, tanggalin mo lahat. Ikaw na lang ang maiwan. At ang mga salita mo ay mamunga ng ganap at lubos sa buhay ko. Salamat po sa kalayaan ko. At sa bagmut awa, susundin ko mga utos mo. Ilalayo ko ang puso't isip ko sa pag-aalala sa iinumin, kakainin, trabaho, negosyo at mapapangasawa, kursong kukunin, at patungkol sa usapin ng mundong ito. Ilalayo ko ang puso't isip ko sa lahat ng patungkol sa usapin ng buhay sa mundong ito para hindi ako mag-alala. Itali mo ang puso't isip ko sa iyong presensya, sa iyong mga salita. At Panginoong Hesus, pagharian mo ng gusto ang buhay ko. Taas niyo po ang inyong dalawang kamay. Ma, padaluhin mo ang awat abag mo sa iyong mga anak. Siya nga po mabuting Ama, kung payagan may makalimutan kami na dapat ihingi ng tawad at baguhin sa aming buhay. Bigyan mo po ng katapangan ng mga anak mo na magturo, magtuwid, magpayo, magpaalala upang ang kasalanan ay huwag matakpan, huwag lang dumami pa at huwag lang madagdagan pa. Tulungan mo kami, Ama. Sa iyo namin nilalagay ang aming pagtitiwala. At walang nagtiwala sa iyong papabayaan. Wala. Namayulat mo po ang iyong kamay ngayon, pagalingin mo po may karamdaman. Sino man po may takot, may inaalala at pinapangamba, heal them, Lord. I rebuke that cancer, pagkabulag, pagkapipi, pagkabingi, diabetes, myoma, leukemia, high blood, epilepsy, terminal cancer, die, cease to exist, withered, banish, go live, in Jesus' name. Epilepsy, ugong sa tenga mawala ka, butas na irok sa eardrum mabuo ka, singaw sa dila matunaw ka, singaw sa gilagid, sakit ng lalamunan, plema sa baga, mamatay ka, malusaw ka, go, I rebuke you. Problema sa spinal cord, sa pelvic bone, left and right, o anumang problema sa mga buto, sa atay, sa lapay, sa abdo, sa bituka, I rebuke you. Allergies, sinusitis, bacterial germs, come out of them in Jesus' name. Espiritu ka ng kalaswaan, katomboy, ang kabaklaan, pangangalo niya, pakikiapid, lumayas ka in Jesus' name. Hanggang lang babalik. At
Tinideklara ko, lahat na may karamdaman ay magaling na. Gumalaw na po kayo. Huminga na kayong malalim, tanggalin nyo na ang salamin nyo, pinagaling na po kayo ng Panginoon. Kumilos na po kayo. Thank you, Jesus. Taas nyo po yung dalawang kamay at sambahin po natin siya ngayon. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Worship Him. He heals you. He saves you. He delivers you. He blesses you. Hallelujah. He made you an overcomer. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy, Jesus. Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Maraming pong salamat, narinig namin ang tinig mo. Pinapaniwalaan namin ang mga salita mo. At ang dalangin ng anak mo, Ama, ng lingkod mo. Selian mo mga salitang ito sa puso ng mga anak mo. Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. At tudyukan mo ang mga anak mo, Ama, na laging mag-tune in sa Facebook page ng Jesus Worldwide Ministries, sa live streaming na ginagawa ng Tatay Apostol at sa live telecast sa EDSA. At ibaling mo ang puso't isip ng sambayan ng Pilipino sa programa mo, ang Oras ng Himala. At salamat po na ako'y sinagot mo dahil ang akin pong hiningi ay para sa karangalan at kaligtasan ng bansang ito't sangkatauhan. Una sa lahat, kasakdalan ng iyong iglesia. Kaya sumayo pong lahat ng karangalan, mabuting Ama. Pasasalamat namin habang panahon. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, sa kapangyarihan ng Diyos Espiritu Santo. Amen and amen. Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM and subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out.
Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.